Good morning, everyone! Kasi daw, di ba? Pwede din. Good morning, everyone. The magic of voice. Kasi pag sinabi yung voice, may sinasabi yan na character, may sinasabi yan na emotion. Kasama na po natin ang puso ng programa ko, Ate B. Bernadette. Good morning, si Ate B. Maraming salamat, Alvin. See, yung boses mo, mayroong emotion natin, di ba? Meron din, sabi nga nila, pag medyo hysterical ka, pang ATV ka, pero medyo pag malumanay ka, Jacqueline Jose ka naman. See, depende sa, boses ang nagdadala, TV. So, importante po ang boses sa ating lahat. Hindi lang po sa singers, hindi lang po sa reporters, hindi lang po sa anchors, sa lahat ng tao. Because it does the communications. Di ba? May communication about, yan ang nagdadala ng communication. Can you imagine, paano ka magko-communicate pag wala kang boses? Magsa-sign language ka. And not everyone knows sign language, di ba? Oo. So, alagaan po natin ang ating boses. Pero saan ba nanggagaling yung boses na yan? Ito. Dahil, di ba, parang boses, Boses tuloy mo. Wag na. Sa ilong ba yan? Sa bibig ba yan? Okay, sige, o baka galing mo kang boses na galing sa ilalim ng lupa, pwede din. Pero alamin natin, kung aalagaan natin ang boses natin, anong parte ng katawan ang ating dapat alagaan? Ngayong araw na ito, kasama po natin ang ating kaibigan, Dr. Candice Ke. Hello! Isa po siyang ENT, Head and Neck Doctor. Tama, ayan. Philippine Society ng Rhinolaryngology. Tama, Doc? Ikaw na nga, Doc. Puro kami mali-mali. Yes, good morning. Good morning, everyone. So yes, isa po akong ENT. So ang tawag po namin doon is otorhinolaryngologist. Head and neck surgeon po kami. Yeah, mga surgeon sila, diba? Nag-oopera mga ito, surgeon po sila. At si Doc Candice, Doc Candice Ke Ansarge. Tama, Doc? Ansorge. Medyo hindi kasi common yung name ko eh. Ansorge. Ansorge. Si Doc Ansorge. Okay. Doc, medyo trivial yung pag-uusapan. Sabi na, ba't boses sa pinag-uusapan ninyo? Hindi po, importante po. Can you imagine wala kayong boses? Napaka-importante po ng boses sa buhay natin. True or false, Doc? Yes, of course, very important. Kasi ang boses is buhay natin, no? So, ang voice, it's not just for communication. So, it really affects the quality of life of everyone. Kaya very important na alagaan natin ang boses natin. Saan ba nanggagaling? Yun natanong natin kanina. Saan nanggagaling ang boses? Paano napuproduce yung boses? Basics muna tayo. Sige. So, yung air, di ba? So, yung air, galing siya sa lungs. So, pag umakyat siya sa laryngeal area na tinatawag natin, nandun ang vocal cords. So, pag magta-try tayo mag-produce ng voice, magva-vibrate ang ating vocal cords and vocal folds. So, habang nag-escape yung air doon, yun yung sound na naproproduce natin. Ngayon, aakyat yung sound na yun, the escaped air, papunta sa throat natin, saka sa oral cavity, no, sa bibig. So, yung mga muscles doon, the laryngeal muscles, muscles natin sa tongue, sa lips, sila ngayon ang magproproduce ng words na sinasabi natin. Bakit yung boses ng lalaki at yung boses ng babae iba? Ay kung pareho naman silang may throat, may larynx, may nose, may mouth. Pareho naman, di ba? Bakit mas mababa ang boses ng lalaki kaysa babae? Yes, oo, yung sa vibration ng vocal cords natin. So, hindi pareho for male and female. Kaya ganun. Or akala ko naman dahil sa Adam's apple. Dahil may Adam's apple kami, kayo wala. Hindi. So, hindi pala ibig sabihin pag lalaki malaki ang boses, pag babae, mas maliit ang boses. Hindi ganun yun. Hindi. It's a muscle vibration sa tension ng muscles natin. Vocal cord muscles. Doon siya nanggagaling. So, depende sa dito yung dadaan. Doc, nakita mo nga, kasi alam ko yung baga, yan yung hangin eh. So, saan nanggagaling? Tayo mo video. How does it work?
ideally, ang tamang paggamit ng voice galing sa diaphragmatic muscle. So sa tiyan natin yon, no? Okay? That's why it's very important that we have good airway. Okay? Kasi pag maganda yung airway natin, malakas ang muscles natin. So from sa diaphragm at saka sa lungs natin, so doon magproproduce ng air, aakyat siya sa laryngeal area. Ito yung tinatawag natin laryngeal area. So, nandyan ang vocal cord and vocal folds, no? So, ano yun? Magkatabi yun. Vocal cord and then the vocal folds. So, yun yung mga muscles na nagpa-vibrate. Okay? Tapos, dapat maganda rin yung movement niya para normal ang voice. So, pag nag-produce ka kasi ng sound, nag-try ka mag-produce ng sound, magdidikit yun. Yung vocal cords and vocal folds. Pag nagdikit siya, magva-vibrate while trying to produce the sound. And then, dun mag-i-escape niya yung air that will produce the sound. Tapos yun, habang umaakyat siya, gagalaw na lahat ng muscles natin. Sa throat, sa oral cavity, kamukha ng tongue, and yung lips. Doc, dun na mag-produce. May tanong ako. Bakit po yung mga magkakamag-anak minsan magkakaboses? Dahil pare-pareho sa kultura ng kanilang daanan to produce voice? Ganun ba yon? Kaya minsan magkakaboses din? Parang hindi ko napansin yun. Hindi, totoo. Totoo, may mga kamag-anak, may mga kapatid na magkaboses. Meron din, syempre hindi. Kami ng kapatid ko, hindi kami magkaboses. But if it's structural, Doc, no? Yun yung tanong ko eh. If it's structural, if it's what produces the sound is actually your body, bakit nga, anong connect nun? Bakit nga minsan magkakaboses? Ibig sabihin, sorry, ang hirap ata ng tanong ko, kung bakit magkakaboses rin sila? Dahil ba yung daanan din, kaya ay pareho? Ganun ba yun? Actually, ngayon ko lang na ano yan. Yes, oo, no? So, no, I'm not really sure. Pero ideally, hindi sila ganun. Dapat na, yun talagang similar, no? Genetics kasi hindi masyado eh. Or probably the way they're trained to speak. Yun isang possibility. Pwede. Sa training. Usually meron niyang anak, tatay, at saka anak. Pag tumatanda na yung anak, parang nakukuha niya yung boses ng tatay niya. May mga ganun, Dok, eh. Not in the earlier years. Siguro nga, tama ka yung parang dawi, yung habit. Parang sila ng bahay siguro, Dok. Nagkakagayahan, Dok, no? Oo. Tsaka siguro yung kung paano nila naririnig na magsalita yung mga kasama sa bahay. Yung boses natin may also indicate our health. Hindi nyo ba napansin, pag minsan, parang malat ang boses mo, sabihin, may sakit ka ba? Diba? Or may trangkaso ka ba? Pag may trangkaso ka, nag-iiba din yung boses mo, Dok. So voice can also be an indication of the state of health that you are in currently. Tama ba? Yes, oo. So maraming maraming use talaga yung voice natin. And then yung sinasabi mo nga, yung mga indications for certain diseases, kasama din yun. Lalo na kapag dumadaan sa airway, yung problem, yung medical problem. Okay. So tama yun, pag may trangkaso ka, anong nangyayari? Ba't parang kang ngongo? Ang boses mo parang ngongo naman. Or pag nagsigaw ka, galing ka sa concert o galing ka sa game, pag uwi mo sa bahay, parang ganito ng boses mo do. So yung mga upper respiratory tract diseases natin, no? So kamukha ng sipon, okay? Yung sinasabi mong parang ngongo, sa ano kasi yon sa yung mga laman sa ilong natin, saka sa likod na part nun, pwede silang mamaga. So pag namamaga siya, yung paggalaw kasi ng soft palate natin doon, no? So medyo nahaharangan. So mag-iiba ang boses. Pag may sipon ka din, pwede rin siya mag-cause ng postnasal drip na tinatawag. So pag may postnasal drip ka, magkakaroon ka ng throat irritation, umaabot na rin yun dun sa laryngeal area na tinatawag kung nasaan ang ating vocal cord. So magkakaroon dun ng irritation, minsan mamamaga din siya or magkakause din ng pain. So mag-iiba din yung boses kasi magkakaroon ng irritation yung mismong vocal cord mo or pati yun, mamamaga na rin. Yung sa concert, Doc, yung concert, yung nagsisisigaw ka doon, yung nasistrain dito, namamalat ka na after, Doc. Yes, oo. Kasi yung mismong pag-yell, okay, yung pagsisigaw nila, nagkukos siya ng vocal cord irritation. And then sometimes, yung mismong pagsigaw,
parang puputok rin yung vocal cord natin. So magkakaroon siya doon ng parang hematoma or magiging maga siya, magkakaroon ng edema, no? So pag yun na nangyari, mag-iba talaga yung boses. Paano naman po yung iba na sabi nila minsan daw dahil sa acid reflux, kaya namamaos, ang kanilang boses. So kanina, pwedeng pagbasama ang pakiramdam. Ito naman, sa usage ba yan or dahil may acid ka ba sa katawan? Ano ba talaga ang mga culprit? Okay, ang acid reflux, no? So talagang, isa siya sa culprit na pwedeng magbago ang boses. Okay? So, di ba, kapag may acid reflux, pag umakyat yung acid na yon, pwedeng mamaga yung buong dinadaanan ng acid papaakyat sa lalamunan. Pag nandun na yung acid sa lalamunan natin, mamamaga yung laryngeal area. So, pwede siyang mag-cause ng change in voice. Magiging malat yung pasyente. Very, very common yon. Kaya sa mga nagbabago ang boses, kasama talaga sa management namin na binibigyan namin ng pang-hyperacidity ang patients. Pero tapos, kung every so often may umakyat na acid, o di ang boses niya eventually, ang natural voice niya doon, magiging malat na. Magiging malat, oo. So we see that in some patients na may dalawa kasi klase ang reflux natin. Isang gastroesophageal reflux disease, isang laryngopharyngeal reflux disease. Yung gastroesophageal reflux disease, meron kang kasamang mga simptomas sa tiyan. So yung epigastric pain, yung paghapdi ng sikmura, ramdam na ramdam nila yon. Pag sinabi mong LPR naman, laryngopharyngeal reflux, lahat sa lalamunan lang ang nararamdaman. Pero pareho yon na pwede mag-present ng heartburn. So, ibig sabihin nyo, mainit ng maakyat, tapos masakit, no? Tapos nagkakaroon na palpitations. Tapos sa lalamunan, kapag nabababada ng acid, kapag hindi siya grabe, usually irritation lang ang nararamdaman. And then frequent throat clearing. Ganun. Yan, oo. May ganyang mannerism. Siboy ahem. So may problema ka doon. Parang may plema doon do. Oo. So usually kapag acid, hindi plema yung lumalabas, parang laway. Parang feeling nung patient, palaging may nakaharang sa lalamunan niya. So parang meron siyang kailangang i-clear palagi. And yung mismong acid, kapag doon, nabababadan yung area, magkakati rin yung lalamunan niya. So pwede ang presentation ng patient, magkakate, tas uubuhin. Parang allergic cough. Or parang may nakaharang, kaya sila kailangan mag-clear ng throat. So, ganun yung usual presentation kapag may reflux sa lalamunan. So, yun, pwede siya mag-cause ng chronic cough, saka irritation sa lalamunan, and change in voice. Ano yun? Temporary ba yun o pwedeng maging permanent? Kasi minsan may mga kilala po ako, bigla na lang, walang boses, hindi nga paos eh. As in, none. As in, nawala. Oo, katakot. Okay. Pag voice overuse, pwede na mawalan ng boses. Pag talagang grabe, no? May times na nawawalan talaga ng boses. Ang reflux, bihirang-bihira kung sa reflux manggagaling. Bihira yung completely mawawala ang voice. Usually, hoarse siya. So, malat yung pasyente. Okay? So, yun sa reflux, kaya sinasabihan natin yung pasyente na yung cold water, actually, hindi siya bawal. You can drink cold, tepid, warm, lukewarm. Ang ayaw natin sa cold water is in association with hyperacidity or reflux. So, dun siya, kaya natin siya pinagbabawal. Kasi yung cold water, pag na punta sa sikmura natin, mas mahihirapan na mag-produce ng enzymes to digest the food. So, mangyayari, mag-hyperacidity pasyente, tapos magre-reflux. So, yun yung ayaw natin sa cold water. I didn't know that. Yung pala yung reason doon. Yeah. Nabanggit mo yung abuse. You mentioned the word abuse of voice. Diba? How does one abuse his or her voice? Okay, so voice abuse is when you shout, no, you force your voice to be higher or lower than normal, or when you try to speak in a large group na shouting. So you're not using a microphone when addressing a large group. So yun yung mga types ng abuse ng voice. Parang kami, yung broadcaster.
Naku po, Diyos ko po, araw-araw ginagawa namin sa TV Patrol, Doc. Siyempre, nag-modulate ka konti. Na may papaturo. Pati sa radyo, yung streaming yun para sa lalamunan. Oo, nagkukos siya ng strain saka muscle tension. Vocal cord muscle tension, no? Pero yung sa inyo, it's more of, yes, abuse siguro, no? Kasi of course, you have to rest your voice. It's very important to rest your voice. So, you have to take voice breaks during the day, especially to talk a lot. So, mga ilang oras ka dapat hindi nagsasalita, Doc? Mga 3 oras quiet ka lang? Depende kasi sa work eh. Kasi even kami, di ba? So, we talk almost the whole day din kasi when we're talking to patients, di ba? So, yun. Ang ano natin doon, yung misuse ng voice note. So, dapat yung volume mo, tama lang. So, bawal actually mag-whisper, bawal din sumigaw. Pareho kasi bawal yun. Anong problema sa whisper? Na-strain din yung vocal cord. So, para sa whisper? Oo. Iba yung whisper kasi sa soft na voice din. Whisper, it strains your voice more than speaking softly actually. Talaga? Oo. Talaga? Oo. Pero yung sinabi kong gano'n, Doc, kumusta ka naman dyan? Hindi yan whisper. Hindi yan. Low lang yun. Low lang yun. Oo. Iba kasi yung whisper, okay, diba? Parang may air na lumalabas kapag whisper. So sa mga marites dyan, sa opisina, tandaan yung sinabi nito, wala kayong ginawa kung hindi mag-chismis na mag-chismis. Masama yan sa boses nyo. Minsan pabulong pa, Doc. Lalong masama sa boses, Doc. Ano po? Oo. So, hindi namin ina-advise ang mag-whisper. Oo. Okay. So, Doc, sige. I guess may nabanggit kayo, no? Let's talk about habits. Sabi nyo kasi yung pag-aalaga, kailangan may rest. Nabanggit nyo rin, lalo na sa mga may acid reflux, mas mainam ang magiligamgam para wag magkaroon ng more acid. Ano pa yung pag-aalaga na dapat natin gawin? Yung iba, may mga sinaspray. Anong klaseng spray ang okay pa? O baka mamaya merong spray na masama na rin gamitin? Okay. Ang spray, kaya tayo nagbibigay ng spray, no? It's to keep nasal airway and yung oral airway natin hanggang laryngeal area na hydrated. Yun actually yung mas important, no? To keep it hydrated. So you have to drink minimum of 6 to 8 glasses of water a day or 2 liters. Pero kamukha sa atin na palaging gumagamit ng boses, ideally 2 to 3 liters yun. 2 to 3 tayo. And then, from time to time, so dapat especially in prolonged talking, from time to time, dapat meron tayong glass bottle sa tabi natin, so pwede tayong uminom para hindi nagda-dry yung throat. Okay, tapos yung space na yun nga, to keep it hydrated, di ba? Yung lahat ng dinadaanan ng boses natin. So, pwede tayong may nasal spray. Okay, yung nasal spray like sodium chloride nasal spray or yung mga seawater na nasal spray natin. Sa throat natin, actually, mas hindi kami masyadong nagbibigay ng spray sa throat. Mas sa nose namin pinapadaan. Bakit? Yung sa throat kasi, karamihan, may component na usually ginagamit natin kapag talagang for throat irritation or throat infection na. So, mas parang mild yung nasal spray. Since nag-spray ka nun, buo naman yun na maapektuhan na mas hindi na magda-dry. So, yung mga throat sprays na ginagamit natin, kapag may throat irritation, throat discomfort, throat pain, or difficulty sa throat, saka namin binibigay yung throat sprays. Yun. And Doc, then, meron pa lang. Go ahead. Sige, patuloy. Anong mangyayari, Doc? Pag ginagawa mo pa rin yung mga bawal? Halimbawa, ang trabaho mo, barker. Alam mo yung barker na trabaho, Doc? Nagsisigaw talaga yun. O di kaya yung sa rally, partner, yung sa rally, makita ko talaga na may moras na yung nagsasalita dun sa rally, nagsisisigaw. O di kaya ang trabaho mo dun sa games, ikaw yung taga-prep ng taga-prep ng mga audience. Ano mangyayari sa iyo pag pinilit mo na ganun palagi everyday ginagawa? So pag ganun talaga ang work mo, aside sa pagiging hoarse ang boses kasi may voice overuse and misuse ka, di ba?
pwede ka mag-develop ng mga iba pang problema sa vocal cord, yung mga structural problems na tinatawag natin. Oh. Hindi naman throat cancer. Hindi naman gano'n. Kasi natatakot ako, Ate B, Diyos ko po. Baka mag-throat cancer ko sa inaabuso ko araw-araw ang busis ko. Ang sa throat cancer, iba cause nun. Usually smoking ang pinaka common cause nun. And ang laryngeal cancer natin is third leading cause ng head and neck cancer. Pero yung sinasabi nyo na voice overuse, yung mga marker, ganyan, so benign na mga problema ang nagkakaroon sila. Yung tinatawag natin na organic na vocal cord, voice disorder, organic or structural. So ibig sabihin, nagkakaroon ng abnormality, yung mismong itsura ng vocal cord. So doon pumapasok yung vocal cord nodule. Yan yung pinaka-common sa mga singers. Yung mga naman, yung kamukha ng mga na-mention na trabaho, yung pagsigaw, okay, usually cyst or polyp ang nade-develop nila. Pero Doc Candice, did you mention head and, ano sabi mo, head and neck cancer? May ganun? Oo. So yung laryngeal cancer, ibig sabihin cancer sa vocal cord natin. Sa Philippines, yun ang third leading cause ng head and neck cancer. And it's really associated with smoking. With smoking. More than speaking and shouting, it's actually the smoking. Smoking. Lalo na pag nag-alcohol use pa. So, ang effect kasi niya, pinopotentiate niya yung risk na mag-develop ng cancer kapag nag-smoke ka at may alcohol. Lalo na kung may gene ka pa nun. So, ang taas ng chance na mag-develop ka ng laryngeal cancer. Opo, Doc. Opo, Doc. Naging mabait. Opo, Doc. Nuena TV. Nuena TV. Ako, curious ako, Doc, paano dinadiagnose, no? Ng isang doktor yung mga problemang ito, paano nalalaman na acid ang cause, paano nalalaman na polyp ang cause nung pagkapaos. Basta pupunta ako sa'yo, may sakit yung boses ko na wala. What do you do? Okay. So, usually, ang ideal talaga is, may iba kasi nawawala, di ba? Nag-normal agad yung voice. So, yun okay lang kapag napahinga yung boses, tapos nag-okay na. Pero yung usually ina-advise namin sa patients, unless naggrabe yung case niya, pag 2 weeks, hindi bumalik ang boses mo, you need to see an ENT doctor already. So, 2 weeks. Okay? Unless may kasamang pain. Kasi pag may pain or difficulty in swallowing, most probably may kasamang infection yon. Okay? So, meron kang, ano tawag mo dun, Doc, pag namamagay yung tonsils mo? Yun, di ba? Yung namamagay yung tonsils. Tonsillitis. Tonsillitis or tonsillopharyngitis kapag kasama yung likod ng lalamunan. Meron din tayong tinatawag na laryngitis kapag ang namamaga is yung mas malalim na part naman ng lalamunan. So lahat yun pwedeng cause. Dok, sa mga pasyente po ninyo na sinapapaos, meron bang mga maling gawi na ginagawa ang pasyente ninyo na ba't mo ginawa yan? Alam mo yun, maybe kumain ng lozenges, masama bang maparami ang lozenges? Bawal ba yung lozenges, Doc? Yung lozenges kasi, pwede siyang maka-dry din ng throat. Okay. Unless na talagang may pain sa lalamunan, okay yung lozenges. Pero yung parang habitual na gumagamit ng lozenges, di namin masyadong ina-advise kasi minsan nakaka-dry siya ng throat. Ganun. Naku, sa bag ko pa naman may mga ganyan ako. Just in case lang, meron kang handy in your bag. So, hindi pala. Hindi advisable din. Too big. Pag may nararamdaman ka lang, saka kagagamit dapat. Pag wala, ideally, is hydrate pa din. So, drink water. Yun. And then, for us to diagnose talaga kung may problem, nag-endoscopy kami. So, meron kaming instrument na may camera sa dulo. Yun yung pinansisilip namin para makita namin kung ano talaga yung problem. So, doon makikita. Speaking. Sige, doon makikita. Sorry. Kung ang cause ba is infection or reflux or may benign na mga tumors doon, kamukha ng vocal cord polyp, yung mga yon, no? Saka nodules, or kung cancer nga siya. Pero marami I did endoscopy, Doc. Yes, marami tayong voice disorders So, iba-iba yung cause niya. Sige, so ano yung mga iba-ibang voice disorders? Yaman din na binanggit mo na. Isa-isahin mo na, Doc, please.
Sige, yung na-mention ko kanina, that's the structural or organic, di ba? Yun yung mas madalas na nakukuha natin. So yun yung, yun nga, na-mention ko, vocal cord nodules, polyps, and cysts, yun yung pinaka-common. Pero meron pang iba under doon, no? Basta ang sa organic is nagkaroon ng abnormality yung mismong itsura ng vocal cord natin. Meron tayong tinatawag na neurogenic voice disorder. Kapag neurogenic naman, from the name itself, ibig sabihin nerve ang may problema. So ito yung nagkakaroon ng vocal cord paralysis or paresis. Paresis kasi ibig sabihin medyo mahina ang vocal cord. Ito kadalasan from stroke. Pwedeng mangyari yun, no? Stroke or injury during surgery. Oh. Okay? Pwede rin yung tinatawag natin na spasmodic dysphonia. So ibig sabihin, nagkakaroon ng involuntary na spasms yung mismong vocal cord natin. So yun. Tapos yung kamukha ng sakit na Parkinson's-related na dysphonia. Dysphonia is change in voice ang ibig sabihin. Pag yun naman ang problem, yung voice nagiging mas mahina, parang walang masyadong lakas sa breathy yung voice. So, ang third is functional. So, functional, ibig sabihin, hindi siya structural, hindi rin siya neurogenic. So, ang functional, so kamukha, di ba meron tayong mga ibang teenager na parang paglaki nila is hindi pa din, parang ganun pa din sa bata, parang medyo matinis. May ganun. Bata pa rin yung boses niya kahit may edad na. So yun, functional yun. Functional problem yung mga ganon. Okay. And then, so yun. Hindi, yung psychogenic. Actually, medyo marami kami nakukuha ngayon na psychogenic. So that means mga stress, emotions, psychological problems. Minsan, nag-represent sila na talagang may change in voice. Pero pag silip mo, normal na normal. Or pag may mga additional test kang ginawa, yung mismo sine-check yung muscles ng vocal cord, normal. Minsan, pa sila, walang boses or tinatawag nating aphonia. So, pwedeng psychogenic yung ganun. Okay. Ngayon, related pa rin sa voice. Marami sa ating mga kababayan, from time to time, nagkakaroon ng tonsillitis. If you have tonsillitis, nag-iba yung boses mo. Ang ginagawa nila, Doc, tinatanggal na lang nila yung tonsils. Nakaroon namin din kay Dr. Jerry Sita, kay Louie dati. Okay ba yun? Natanggalin na lang yung tonsils. Yaman din lang na every 2 months may tonsillitis ka. Pues, tanggalin na lang yan. Anong impact yan? Anong epekto sa boses mo pag wala kang tonsils? Actually, wala nang use ang tonsils sa adult. Kaya pwede siyang tanggalin. Pero may indications tayo. Hindi pwedeng basta-basta tanggalin yung tonsils. So, dalawa yung pinaka-indication natin for tonsillectomy. One is recurrent infection talaga. So, dapat naka-document na recurrent ang throat infection niya for the last 3 years. Or kahit na 1 year lang, pero sobrang dami, let's say 7 times na throat infection na bacterial. So, or nagkaroon siya ng complications sa throat infection niya, bismin kumalat talaga yung throat infection, sangala-ngala, hirap huminga, ganyan. So yun, indication na tanggalin ang tonsils. Ang pangalawa is kapag may airway obstruction. So yung tinatawag nating obstructive sleep apnea or mga sleep disordered breathings, no? Kapag nagkakos siya ng ganon, so dapat tanggalin na yung tonsils. I'm going to ask about apnea in a bit. Anong purpose ng tonsil? Sabi mo kasi pag adult, wala nang silbi. Pero sa bata, anong silbi niya? So bata kasi, tonsils, lalo na hanggang mga 7 years old, tumutulong for the immune system. Nagproproduce sila ng mga antibodies. Kasi may parang tinatawag tayong mga germinal centers doon, no? So yun, ang nagproproduce ng antibody sa bata. So sa adult, useless na siya? Oo. So marami na tayong ibang pwede mag-produce ng antibody sa katawan. Pero anong impact? Pag tinanggalan ka ng tonsils, may impact ba sa voice mo? Magbabago ba yung voice mo? Magiging matinis ba? Magiging mababa ba? O none whatsoever, walang impact sa voice mo pag tinanggalan ka ng tonsils? Wala siya magiging effect sa voice. Pero what we have to tell the patient, even if you remove the tonsils, pwede pa rin siyang magkaroon ng throat infection. Akala ko wala na, dahil tinanggal na. Hindi, yung tonsils kasi ang tinanggal, so tonsillitis ang mawawala. Pero yung pharyngitis,
which is the Pwede pa rin. posterior pharyngeal wall, yung pinakalikod ng lalamunan natin, pwede magkaroon ng infection yon. Pero ang difference, hindi siya pumapangit kadalasan. It's the tonsils kasi na nanana eh. Yung likod, bihirang-bihira. So yung mga complications na nagkakaroon from tonsillitis, mas wala na. Kasi pag paulit-ulit yung tonsil infection, yun yung kaya tayo nag-a-advise na operahan kasi pwedeng maapektuhan yung heart. Okay, pwede maapektuhan yung kidney. So, yun yung mga minomonitor natin. So, yun, kapag yung likod na lang ng lalamunan, usually, wala na yun. Kasi yung bacteria na pupunta sa tonsils, hindi masyado doon sa likod ng lalamunan. Yung sakit ba na sleep apnea, sa ENT ba yun? Ano siya, multidisciplinary actually. Kasi pwede namin i-separate na topic yun, Doc. Maganda yung sleep apnea eh. Pero patikim lang siguro, baka imbitahin ka namin ulit. Yung tao, hindi ba yung manifestation ng sleep apnea na hilik? Di ba yung hilik? Saan ba nanggagaling yung hilik? Sa ngalangala ba yan? O sa ilong ba yan? O saan ba nanggagaling? May tunog? Maraming ano kasi yun, structural na abnormalities na pwede. Okay? So, kaya yung isa sa possible, kung sa ENT, ano siya, kaya siya multidisciplinary. May pulmonologist ka, may ENT ka na ang specialty is sa sleep talaga. Okay? Tapos, meron din tayong mga therapies no, na kasama doon. Okay, so multidisciplinary siya ang approach doon. Kasi hinahanap natin kung ano yung cause. Pag structural, pwedeng tonsils. Pwedeng yung ngala-ngala, masyadong bagsak. So kasama siya sa inooperahan. Or yung, para kasing may humahawak din sa tonsils natin na wall eh. So minsan pati yung binabawasan. Yun yung mga possible na structural abnormalities. Or yung tang ng pasyente, sobrang laki. So, pwede rin na mag-cause. Yung dila? Oo. Kasi pag nakahiga ka, babagsak yung dila. Pag masyadong paano yung bawasan yung dila? Yun ang mas hindi. Medyo mahirap na ayusin kapag doon. No? So, sinasabihan natin yung patient, lalo na kung medyo overweight, so kailangan mag-lose ng weight. Kasi pati yung bakit? Bakit pag nag-lose ka ba ng weight, lilit yung dila? Yung dila hindi, pero yung other structures, like yung sa neck, mas liliit yung sa neck area. Tsaka yung mismo breathing mo. Mas gaganda yung breathing mo kapag mas mayat ka. Maganda yan, Ate B. Oo, yung i-line up mo nga yan, yung sleep apnea, maganda yan. Magandang topic yan, na hiwalay, na natutok talaga. Yung sleep apnea ba, is it ano ba yun, parang sakit sa puso ba yun? O sakit yun sa dito? Sa neck ang head area? Upper airway siya. Pero syempre, chine-check din ang pulmo kung ano yung mga iba pang problems. Kaya maganda yan, Doc, ha? Oo, may sleep study din yun eh. Para makita natin kung talagang nagkakaroon siya ng apneic episodes na titawag o yung hindi talaga nakakahinga. Kasi yung, kita niyo nag-shift na po tayo, di ba? Pero may connect pa rin sa voice, di ba? Because even if we sleep, may gumagana pa rin po dun eh, di ba? Hindi naman ibig sabihin hindi ka nagsalita, meron pa rin. Hindi ibig sabihin na pag nahilik ang tao do, mahimbing ang tulog niya. Kasi sa mga movies, sa mga serye, yun yung depiction eh. Ay, Diyos ko, ang tinti ng hilik nito. Ibig sabihin, ang sarap ng tulog nito. Ang ganda. Hindi totoo na masarap ang tulog na humihilik do. Ang apnea, ang babantayan mo doon, aside doon sa paghilik, yung episode na napapansin mong parang hindi siya nakakahinga. Gumagano siya pag may nahabol siya. Oo. Yung babantayan doon, no? Gaano kadalas na parang nahihirapan siyang huminga. Or pag nasa machine, yung bumabagsak yung oxygen niya. Ano sa machine, Doc? Yung CPAP? Hindi. Yung sa sleep study muna. Kasi doon muna titingnan yun eh, kung talagang may obstructive sleep apnea yung pasyente. Okay. Sige, Doc, i-separate. Anong doktor ang kukunin namin pag ganyan ang topic namin, sleep apnea? Mas maganda siguro dalawa. So, meron kang pulmonologist and ENT. Sige. Hanap tayo. Maganda yan. Separate topic din. Anyway, Ate B, meron ka pa related sa voice? Wala, okay na. Iniisip ko lang. Doc, siguro last na lang, no, bago kayo magpaalam, at saka siguro mga tips pa sa pag-aalaga ng boses. Nakakatulong ba yung mga drills? Kasi alam mo kami mga singer. Actually, nung una kanina, yan ang gusto ko itanong kayo. Kailan pa sabihin niyo, napaka-stupid naman ang tanong mo. Bakit yung iba maganda ang boses?
Bakit yung iba hindi maganda? Bakit si Regine Velasquez kaya niyang abutin yung pinakamataas na nota? Bakit tayo hindi? Ang pag-alaga, yung pag-alaga sa boses mo, yung paggamit ng boses mo. Naaaral ba yun? Yes, naaaral yun. Yung kaninang mga minention natin, ang tawag dun is vocal hygiene. So yun yung voice care through everyday habits. Okay? Pero yung sinasabi mo, yung training, no? So actually, very important yan. Especially yung mga kamukha nyo, no? Talagang ginagamit ang boses. And then yung mga singers, especially yung mga singers, no? You have to warm up your voice before every use. So pag warm up ng voice, yun yung mga gentle hums, gumagano, di ba? Tapos yung ginawa nyo kanina, lip trills ang tawag doon. And then meron din tayong soft skills, di ba? Pag kumakanta sa iba-ibang soft skills pag kumakanta yung mga singers before the actual performance, no? So soft skills ang tawag doon. And then actually important then that after a performance, lalo na kung ang tagal ng performance, meron ka ding exercises after the performance. Paano exercise daw after the performance? Paano exercise? Ganun din. Soft skills din, gentle hums din. So, ganun pa din yung ginagawa. Okay? Para pala atleta. Akala ko talaga, after na mahaba, tahimik, quiet. Huwag ka magsasalita for ilang oras. Yun na yun. After yun, mag-voice rest ka. Pero pwede ka exercise din before the voice rest. Kasi you really have winding down. Yes, you really have to rest your voice. And then, advice din natin sa pag yung talaga may mga performance, a voice ice drink. Kasi that tightens the vocal cords. Yun pala yun. Kaya pala may mga singer, hindi sila uminom ng cold drinks, no? Nagta-tighten yung vocal cord muscles. Yun, no? Tapos yung kanina sinasabi ko, yung after ng warm-up, cool down. Cool down ang tawag doon after intense singing. Hindi pala winding down. Cool down. Cool down. Pero Doc, para sa mga ordinaryo lang, kagaya na, hindi naman kami singer. Oo, syempre, broadcaster kami. Ikaw din, doktor ka, pero maganda din yung boses mo. May projection. How do we take care of our voices? Hindi naman tayo singer. Yun, yung na-mention ko kanina, stay hydrated, di ba? So, yung drink water, lalo na pag ginagamit palagi yung boses, maya-maya kang iinom. That's very important. Okay? And then, avoid vocal abuse. So, yung screaming, yelling, whispering, kasama doon. So, dapat proper amplification. Smoking. Caffeine, actually, kasama. Smoking, caffeine, alcohol. Kasi it does not only dry your throat, okay, nagkakos din siya ng irritation, dinidehydrate din niya. So bawal din yung mga kape at tsaa, bawas din. In moderation siya. Okay, then it's also important yung speaking habits natin, di ba? So speak clearly, pero gentle lang. We're not supposed to shout. And then what's important is we rest our voice after talking for a long period, no? Or after mga gigs or rehearsals. Important din yung adequate sleep and management of stress. So, yes, kasi that affects vocal tension. Even yung posture ng body natin, important din. Paano dapat? Paano posture? Nag-straight body. Practice good posture, no? So, dapat naka-straight yung body. Kasi yung proper alignment ng muscle supports better breathing. So, pag maganda yung breathing, maganda rin yung voice projection natin. So, yun, di ba, kamukha ng mga singers din, no? Or even those who, really talk a lot, so they use the diaphragmatic voice, So, pag dapat, ang ganda ng posture mo para maganda yung projection and voice resonance. Thank you. Maraming salamat, Doc. Thank you for all the tips. Kasi pinabaliwala natin Akala natin, pag tao kapag gising mo, talaga naman may boses ka. Huwag mo nang intindihin yan, ibang bagay na lang. Hindi po importante na alagaan natin yung boses natin. Okay? Thank you very much because that's a way of communicating. Doc, thank you, Doc. Sa mga interesado, Doc, na makita kayo, siguro mahaba-habang puntahan. Saan po kayo pwedeng makita, Doc? Saan kayo pwedeng bisitahin? Okay, so ang clinic ko, every day I'm at Metropolitan Medical Center. And then I also have clinics at MCU Hospital. So that's in EDSA Caloocan naman. And then St. Luke's, Quezon City. St. Luke's Medical Center, Quezon City.
So yun, yung tatlong hospital. Hindi masyadong busy si Doc. Parang tinatamad po siya magtrabaho eh. Thank you, Doc. Ang daming hospital. Thank you, Dr. Candice Ke An Sorge. Yan. Yes. Tama na, Doc. Salamat. Mag-ingat po kayo, Doc. Maraming salamat. Thank you very much and have a good day. Thank you. Thank you. Dr. Candice po yan. By kaibigan natin yan. Dr. Candice Ke An Sorge. Kaya, dapat po sa extra natin. Uminom daw tayo. Dapat malumanay. Bawal daw ang mag-whisper. Hindi yung whisper. Yung whisper ka dito. Yan, ganyan ang whisper. Dapat Jacqueline Jose. Jacqueline Jose lang. Hindi nagsiyado mag-iit. Okay? Huwag Ate V. Huwag Ate V. Ate V medyo hysterical. Jacqueline Jose. Parang kung baga nasusunog na, di ba? May sunog. Tumakbo na tayo. Halika na. Halika na. Joke lang. Sorry po. Na tayo. Yeah, ganun lang. Oo. Charo Santos, ikaw ba yan? Si Alvin Alchigo po ito. At ako po yung Ate D. Bernadette Zambrano Aguinaldo. Alagaan po natin ang ating boses. Please share this content sa mga madalas mapaos yung mga kaibigan, mga teachers na talaga. Saka mga marites, i-share nyo. Ay mga barker natin o baka madadaldal nating mga kaibigan, please i-share natin ha, mahirap pong mawalan ng boses. Ako po yung Ate B. Bernadette Zambrano Aguinaldo. Hanggang sa susunod na edisyon ng Thank you, Doc. Thank you, Doc. Bye-bye.